Maniniwala ka ba kung sabihin ko sa'yo na sa loob lamang ng 3 araw ay maaari mong simulan ang isang pagbabago na sobrang malalim na ang iyong pananalapi, emosyon, at pati na rin ang iyong kalusugan ay hindi na muling magiging katulad ng dati? Parang sobra, hindi ba? Pero iyan mismo ang nangyayari kapag naintindihan mo ng lubos kung ano talaga ang tinatawag na paradigma. Karamihan sa mga tao ay ginugugol ang buong buhay nila na sinusubukang magbago mula sa panlabas na aspeto. Nagpapalit ng trabaho, nagtitipid, kumakain ng mas maayos, nagpapaterapi. Ngunit sa kabila ng lahat, nananatili pa rin silang nakakulong sa parehong sitwasyon na para bang umiikot lang sa isang walang katapusang bilog. Bakit ganoon? Dahil hindi ang mundo sa labas ang kailangang baguhin. Ang kailangang baguhin ay ang paradigma na siyang may kontrol sa iyong panloob na mundo. At kung sasamahan mo ako hanggang sa huli ng bidyong ito, ipapakita ko sa iyo kung paano mo maaaring muling iprograma ang iyong paradigma sa loob ng susunod na 3 araw, simula sa araw na ito. Napag-isipan mo na ba na ang karamihan sa mga desisyong ginagawa mo araw-araw ay hindi mo talaga lubusang pinipili? Alam ko, medyo kakaiba at maaaring medyo nakakasakit ito sa pandinig. Pero ganito talaga nabubuhay ang karamihan, iniisip nilang sila ang may kontrol, pero ang totoo, tumutugon lang sila sa mga programang inilagay sa kanilang isipan mula pagkabata. Hindi ito dahil kulang ka sa talino. Hindi rin ito dahil kulang ka sa sipag. Ang kulang ay ang pag-unawa kung ano ang totoong umaagaw ng kontrol sa iyong kilos, gawi, at ang pinakamahalaga, ang iyong mga resulta. Ang katotohanan ay hindi tayo tunay na nag-iisip. Inuulit lang natin ang nakasanayan. Tumutugon lang tayo. At kapag sinabi ko ito, hindi ito para husgahan o maliitin ka. Sinabi ko ito para mapaisip ka. Naranasan mo na bang gawin o sabihin ang isang bagay at pagkatapos ay tanungin ang iyong sarili, bakit ko na naman ito ginawa? O ipinangako mo na sa sarili mong babaguhin mo ang isang ugali, sisimulan ang isang bagong gawain, ayusin ang relasyon mo sa pera pero hindi ka nakatagal ng higit sa 3 araw. Hindi ito kakulangan sa determinasyon. Ito ay ang iyong paradigma na kumikilos. Parang meron kang naka-install na otomatikong piloto sa ilalim ng iyong kamalayan, at ito ang siyang nagpapasya kung paano ka tutugon sa mga bagay sa paligid mo, kahit pa gusto mong bumangon at baguhin ang lahat. Alam ko ito dahil ako mismo ay dumaan dyan. Sa edad na nasa pagitan ng 21 at 29, kumikita ako ng humigit kumulang na 22,000 piso sa loob ng isang taon. At may utang akong humigit kumulang na 33,000 piso. Kahit kunin ko lahat ng sentimong kinikita ko at ilaan ito sa pagbabayad ng utang, kulang pa rin ako. At ang mas masaklap, akala ko normal lang iyon. Akala ko ganoon talaga ang buhay. Gumigising ako araw-araw, pumapasok sa trabaho, umuwi ng pagod, at umaasa na balang araw, kusang bubuti ang lahat. Pero hindi ko kailanman tinanong ang sarili ko kung bakit paulit-ulit na lang ang ganitong siklo. Dahil minsan, hindi ko naisip na may ibang paraan ng pag-isip. Hanggang isang araw, may isang lalaki na kinausap ako at nagtanong, "Bob, natanong mo na ba talaga ang sarili mo kung saan nanggagaling ang mga resulta mo? Sa palagay mo ba nangyayari lang ang mga yan ng basta-basta?" Sa sandaling iyon, parang may nagbukas ng ilaw sa isang kwartong madilim simulat sa pool. Ipinaliwanag niya sa akin na ang mga resulta ko ay hindi aksidente. Mga bunga ito ng mga bagay na nakatanim sa isipan ko, mga paniniwala, ugali, at mga pattern na hindi ko man lang alam na nandoon. Ipinakilala niya sa akin ang isang ideya na bumago sa lahat, paradigma. Hindi ko pa naririnig ang salitang iyon noon. Pero ipinaliwanag niyang ito ay kalipunan ng mga ideya na nakaukit sa ilalim ng ating kamalayan at siyang may kontrol sa lahat ng ating ginagawa. Pati na rin sa kung ano ang inaakala nating posible. Doon ko napagtanto na sinusubukan kong pagandahin ang buhay ko nang hindi inaayos ang tunay na nagpapalakad nito. Pinipilit kong baguhin ang mga epekto pero hindi ko inaabot ang sanhi. Maraming tao ang gumagawa rin nito. Sinusubukang kumita ng mas malaki pero takot pa rin silang mabigo. Umaalis sa isang relasyong mapanira pero nauwi pa rin sa parehong pattern sa bagong tao. Nais magnegosyo pero hindi magawang umakto bilang tunay na negosyante. Bakit? Dahil naroon pa rin ang lumang paradigma. At palaging iyon ang nananaig. Maaring nag-aaral ka, nagbabasa, uma-attend ng seminar, nanonood ng mga ganitong video. Pero kung hindi mababago ang paradigma, walang magbabago.
Kaya kahit na wala akong formal na edukasyon, walang pera, at puro kabiguan ang likod ko, nagawa kong kumita ng mahigit 100,000 dolyar, na sa pera natin ay humigit kumulang na 5,500,000 piso, sa loob ng mas mababa sa 12 buwan. Dahil binago ko kung ano ang nakaprograma sa loob ko. At sa totoo lang, nagsimula ako sa isang simpleng bagay, paglilinis ng mga opisina. Hindi espesyal ang mismong trabaho. Ang espesyal ay ang mentalidad kung paano ko ito ginagawa. Nililinis ko ang bawat mesa at sahig na para bang ako ay nagtatayo ng isang kaharian. Dahil sa loob-loob ko, nabago na ako. Sinasabi ng bagong programang nasa akin, kaya mo. Karapat-dapat ka. Magtatagumpay ka. Ngayon, isipin mo ito, ilang beses mo nang ginusto na baguhin ang isang bagay sa buhay mo, pero may puwersang humihila sa iyo pabalik. Ilang beses mong sinubukang gumawa ng bago, pero bumabalik ka pa rin sa dating ugali. Hindi ito malas. Hindi ito kapalaran. Iyon ay ang iyong paradigma na mas malakas kaysa sa iyong kagustuhan. At higit pa dyan, karamihan sa mga tao ay hindi alam na may ganito palang bagay. Kaya hindi sila umaabante. Nagpapalit sila ng paligid, ng trabaho, ng lungsod, minsan pati ng relasyon, pero nananatili pa rin silang nakakulong sa parehong resulta. Dahil dala pa rin nila ang parehong lumang kaisipan. Kung talagang nais mong baguhin ang takbo ng iyong buhay, ang unang hakbang ay maunawaan na ang lahat ng iyong nakikita sa labas ay salamin lamang ng kung anong meron sa loob mo. At ang refleksyong ito ay hinubog ng mga paniniwala at ugali na hindi mo naman kusang pinili. Ngunit ngayon, sa oras na magkaroon ka ng kamalayan ukol dito, maaari mo nang simulan ang proseso ng pagkwestiyon, muling pagprograma, at pagpapalit nito. Hindi ito kailangang maging komplikado. Ang mahalaga ay ang pagiging palagyan. Sa susunod na 3 araw, simulan mong pagmasdan ang iyong mga iniisip at kilos na parang isa kang tagamasid mula sa labas. Tuwing mapapansin mong umaakto ka sa pamamagitan ng otomatikong tugon, itanong mo sa sarili mo, ito ba ay mula sa akin o mula sa dati kong kaisipan? Kahit ito lamang na pagsasanay ay magpapakita sa iyo kung gaano karami sa iyong mga desisyon ay hindi mo pala ganap na kinokontrol, hindi pa. Ngunit ipapakita rin ito na maaari mong kunin ang kontrol. At doon talaga magsisimula ang tunay na pagbabago. Dahil ang iniisip mong personalidad mo, kapalaran mo, o kahinaan mo ay hindi naman totoo. Isa lamang itong pattern na maaaring palitan. At kapag totoong naunawaan mo ito, hindi mo na muling titingnan ang buhay mo sa parehong paraan. At mula dyan, maaaring magsimula ang bago mong landas. Ang imahe na hawak mo tungkol sa iyong sarili ang nagsisilbing hindi nakikitang kisam na nagsasabi kung hanggang saan ka lang maaaring makarating. Hindi mahalaga kung gaano karaming taon kang nag-aral, kung ilang taon kang nagtrabaho, o kung ilang ulit mong pinangarap ang isang bagong realidad. Kung sa pinakaloob-looban mo, hindi handa ang iyong sariling imahe para sa panibagong antas na iyon, kusang lilitaw ang pagsabotahe. Magkakaroon ka ng mga dahilan. Mag-aalinlangan ka. Tatanggap ka ng mas mababa kaysa sa tunay mong karapat-dapat at hindi mo pa nga mapapansin na ginagawa mo ito. Karamihan sa mga tao ay naniniwala na ang kanilang buhay ay nakatali sa mga panlabas na salik, kalagayan, paligid, pamahalaan, amo, o kasintahan. Ngunit sa totoo lang, ang totoong humahadlang ay kung paano mo nakikita ang sarili mo. At ang persepsyon na ito, ang mental na larawan, ay naipunla noong wala ka pang sapat na kamalayan upang piliin ito. Naalala ko ang isang usapan maraming taon na ang nakalilipas, noong ang buhay ko ay ganap na wala sa ayos. Isang lalaki, na kalaunan ay naging isa sa pinakamahalagang tao sa aking landas, ay tumingin sa aking mga mata at nagsabi, isa ka sa mga pinakakawawang taong nakilala ko. Nanahimik lang ako noon. Hindi niya iyon sinabi para ako ihiyain. Sinabi niya iyon upang gisingin ako. Palagi akong kapos sa pera, sakitin, at laging gumagawa ng dahilan kung bakit hindi umaangat ang buhay ko. Ngunit ang totoo, hindi ko talaga pinaniwala ang karapat-dapat ako sa mas higit pa. Ang larawan ko sa sarili ko ay isang talunan. At kahit anong gawin kong pagbabago sa panlabas na mundo, hinahatak pa rin ako pabalik ng kung anong nasa loob. Maaari mong gustuhin kumita ng mas malaki. Ngunit kung sa kaibuturan mo, iniisip mong palagi kang naghihikahos, hindi magaling sa numero, o hindi marunong humawak ng pera, ano sa palagay mo ang mangyayari? Ubusin mo lang ito. Mawawala ang mga magagandang oportunidad. Lilikha ka pa ng mga problema na magpapaliwanag kung bakit kulang ka.
Dahil ang iyong isipan sa ilalim ng kamalayan ay naghahanap ng pagkakatugma sa iyong panloob na larawan. At ang prinsipyong ito ay totoo rin sa lahat ng bahagi ng buhay, relasyon, kalusugan, propesyon. May mga kakilala akong kahit papansamantalang maabot ang tagumpay, hindi nila ito kayang panatilihin. Para bang may boses sa loob nila na nagsasabing, hindi ka kabilang dito. At iyon nga mismo ang nangyayari. Pansamantala silang umaangat sa taas ng inaakala nilang nararapat at ang dating kaisipan ang humihila sa kanila pabalik. Naranasan mo na bang makaramdam ng hindi komportable sa magagandang sitwasyon? Nasira mo na ba ang isang magandang ugnayan? O tumigil sa isang proyekto na halos magtagumpay na? Hindi ito dahil sa malas. Ito ang iyong panloob na termostato na nagsasabing lumampas ka sa limitasyon. At tulad ng anumang termostato, gagawa ito ng paraan para ibalik ka sa tinuturing nitong normal. Ngunit ang normal na ito ay base sa isang baluktot na imahe ng sarili na bitbit mo mula pa noong bata ka. Ganoon ako noon. Hanggang isang araw, may ideya na narinig ko, simple lang, halos katawa-tawa sa unang tingin, pero tumama sa akin. Sinabi nila, hindi mo mababago ng permanente ang iyong mga resulta hanggat hindi mo binabago ang imahe mo sa sarili. Hindi ko ito pinaniwalaan agad. Pero sinubukan ko. Inumpisahan kong isipin ang sarili ko na iba. Inisip kong ako ay karapat-dapat sa kasaganaan, sa kalusugan, sa kalayaan, at sa kaligayahan. Sa simula, parang kasinungalingan. Parang pilit. Pero paglipas ng panahon may nagbago. Ang kilos ko. Ang pananalita ko. Ang pagtingin ko sa mga oportunidad. At doon, may isang bagay na kamangha-manghang nangyari. Nagsimula akong makaakit ng mga pangyayari na akma sa bagong larawang iyon. Nakakuha ako ng mas magagaling na kliyente. Lumaki ang aking kita na umabot sa humigit kumulang 1,250,000 piso kada taon. At higit pa sa pera, natutunan kong igalang ang sarili ko. Tumigil ako sa pagtanggap ng mga tira-tira mula sa buhay. Hindi ito mahika. Ito ay kapangyarihan ng isipan. At sinusuportahan ito ng agham. Ayon sa mga pag-aaral mula sa Universidad ng Stanford, ang paraan ng pagtingin ng isang tao sa sarili niya ay may direktang epekto sa kanyang mga desisyon, ugali, at kahit na sa kanyang pisikal na kalusugan. Kaya tumingin ka sa paligid mo. Ilan sa mga kakilala mo ang tila paulit-ulit lang ang takbo ng buhay. Palipat-lipat ng trabaho, ng tirahan, ng relasyon, pero parating bumabalik sa parehong sitwasyon. Ay magsisimulang tumugon sa iyo sa ibang paraan. Hindi dahil nagbago ang mundo, kundi dahil ikaw ang nagbago sa loob. At laging mula sa loob palabas. Hindi kailanman baligtad. Ang pag-iisip ay isang bagay na akala ng karamihan ay ginagawa nila, pero sa totoo lang, kakaunti lamang ang talagang nag-isip. Alam kong maaaring parang kakaiba o kahit nakakainsulto ito. Pero pagmasdan mo ang mga tao sa paligid mo, makinig ka sa mga usapan, at mapapansin mong karamihan ng sinasabi araw-araw ay pawang pag-uulit lang, reaksyon, at ingay. Hindi ito tunay na pag-isip. Ang pag-iisip ay nangangailangan ng pagsisikap. Nangangailangan ito ng presensya. At higit sa lahat, nangangailangan ito ng pananagutan. Karamihan ng tao ay gumagalaw lamang sa otomatikong mode. Tumutugon sila sa mga balita, sa mga naririnig nila sa lansangan, sa mga opinyon ng iba. Hindi nila pinipili kung ano ang hinahayaan nilang pumasok sa kanilang isipan. At ang anumang hindi na isasala ay nagiging bahagi ng kanilang panloob na programasyon. Ibig sabihin, hindi nila namamalayan na hinahayaan nilang ang anumang impormasyon, takot, o limitasyong galing sa labas ay maging totoo sa loob nila. At kapag nangyari iyon, ang mga ideyang iyon ang siyang nagdidikta ng kanilang kilos, desisyon, at sa huli ng kanilang mga resulta. Naalala ko ng malinaw ang isang sandali na malaki ang naging epekto sa akin. Nasa lungsod ako ng Chicago, sinusubukan ko pa ring unawain kung paano ako nagbago ng sobra sa napakaikling panahon. Nakalabas na ako sa trabaho ng paglilinis ng mga opisina, at kumikita na ako ng halagang dating imposible para sa akin, lampas sa 4 na milyong piso kada taon. Pero kahit ganoon, parang hindi ko pa rin maipaliwanag kung paano yon nangyari. Para akong nakahula ng tamang kombinasyon ng isang ligtas ng hindi sinasadya. At iyon ang gumulo sa isip ko. Kailangan kong maunawaan kung paano gumagana ang mekanismo. Doon ako nagsimulang mag-aral tungkol sa isipan. Naunawaan ko na ang iniisip ay nakaapekto sa nararamdaman, na siyang nakaapekto sa ating mga kilos,
at ang kilos ang siyang gumagawa ng ating mga resulta. Simple ang kadena. Ngunit halos walang gumagalang dito, sapagkat ilan lamang ang natutunang mag-isip ng may kamalayan at layunin. Ang problema ay pinagkakamalan natin ang aktibidad ng isipan bilang tunay na pag-isip. Laging abala ang isipan. Ngunit ang pagiging abala ay hindi nangangahulugang may direksyon. Maaaring mayroon kang makapangyarihang sasakyan, umaandar buong araw, ngunit kung hindi mo babaliktarin ang manibela ng may intensyon, hindi ka makakarating sa tamang lugar, umiikot ka lang sa parehong kalsada. At iyan ang nangyayari sa karamihan ng tao. Gumugugol sila ng lakas, nagtatrabaho, nagsisikap ngunit nananatiling nakatigil sa parehong pwesto. At kung umaalis man sila, napupunta sila sa direksyong ayaw nila. Dahil hindi malinaw ang pag-iisip nila. Ang tunay na pag-iisip ay paggamit sa mas matataas na kakayahang mental, imahinasyon, intuisyon, persepsyon, alaala, katuwiran, at kalooban. Ang tunay na pag-iisip ay ang kakayahang makita lampas sa anyo. Ang magtanong. Ang maglarawan sa isip ng bagay na hindi pa umiiral. Ang mapanatili sa isipan ang isang larawan ng tagumpay, kahit na ang lahat ng bagay sa paligid mo ay nagsasabing imposible ito. At dito maraming tao ang nabibigo. Sinasabi nilang sila'y praktikal. Na hindi sila pwedeng magluho sa pag-iisip ng mas mabuti dahil mahirap ang buhay. Ngunit ang katotohanan ay sinanay silang limitahan ang kanilang sariling pananaw. Hindi ang realidad ang mahirap, kundi ang pagkakatanaw natin sa realidad ang kinondisyon para masaktan. Kapag nagsimula kang mag-isip ng malikhain, nakakagulo ka. Nakakagulo ka sa iba at sa sarili mong nakasanayang kaisipan. Dahil ang lumang pattern ng pag-isip ay ayaw ng pagbabago. Gusto nito ay kaginhawahan, kahit pa ang kaginhawahan ay isang pamilyar na paghihirap. At diyan nag-umpisa ang banggaan. Gusto mong magbago, pero ang otomatikong bahagi ng utak mo ay gustong manatili kung nasaan ka. Lumilitaw ito sa anyo ng pagpapaliban, pag-aalinlangan, takot, at maging sa pagsabotahe sa sarili. At kung hindi mo ito matutukoy, iisipin mong may mali sa'yo. Ngunit sa katotohanan, ang pagkakamali ay nasa kung paano mo ginagamit o hindi ginagamit ang kakayahan mong mag-isip. Nakapagtrabaho ako kasama ang mga tao mula sa lahat ng kontinente, mula sa Asya, Timog Amerika, Europa, Aprika, at Hilagang Amerika. At sa lahat ng lugar na yon, iisa ang pattern, mga taong kahanga-hanga, may pambihirang potensyal, ngunit nakakulong sa isang baluktot na larawan ng sarili. Larawang hindi nila nilikha, kundi basta na lamang nilang tinanggap. Ngayon ang panahon para baguhin yon. Mula sa Europa, mula sa Oceania at sa lahat ng mga lugar na ito, ang mga pangunahing pangangailangan ng tao ay halos magkapareho. Nais ng mga tao na alisin ang mga suliraning pinansyal, gawin ang kanilang minamahal na gawain, at mapaligiran ng positibong mga tao. Ngunit karamihan sa kanila ay natigil, parang nakapako sa lugar. At kapag tinanong ko kung ano ang ginagawa nila para sa pagbabago, ang sagot ay palaging malabo. Parang hinihintay nilang may mangyaring milagro. Ngunit ang pagbabago ay hindi basta-basta nangyayari. Ang pagbabago ay nililikha. At ang simula nito ay ang tamang direksyon ng pag-isip. Dapat mong maunawaan na ang iyong isipan ay gaya ng isang hardin. Kapag wala kang itinanim, ang mga damo ang siyang usbong. Kapag hindi mo pinili kung ano ang iisipin, ang mga ligaw at madalas mapanirang kaisipan ang siyang mananaig. At ang mga kaisipang ito ay pinapalakas ng lahat ng iyong nilalantad sa iyong sarili, ang mga usapan mo, ang mga video na pinapanood mo, ang mga balitang binabasa mo. Ang lahat ng ito ay unti-unting bumubuo ng iyong pananaw sa mundo. At higit sa lahat, ang pananaw mo sa iyong sarili. Isipin mo ang mga social media bilang halimbawa. Ang walang humpay na pagtingin sa mga tila perpektong buhay ng iba ay lumikha ng isang hukbo ng mga taong hindi kontento, laging kinakabahan, at kulang sa tiwala sa sarili. Ngunit halos walang sino man ang tumitigil para suriin ito. Sila ay basta na lamang kumukonsumo, naghahambing, nasasaktan, at nagpapatuloy sa kanilang araw-araw na buhay na hindi napapansing pinatitibay nila ang isang negatibong siklo. Hindi ito pag-isip. Isa itong walang malay na pagpoprograma. Kaya napakahalaga ng pagkakaroon ng ugali ng sinadyang pag-isip. Maglaan ng ilang minuto bawat araw upang magnilay, magtanong, at maglarawan sa isip. Magtanong ng mga bagay tulad ng, ano ba talaga ang gusto ko? Ang paniniwalang ito ba ay akin talaga o ipinasok lang ng iba? Anong klaseng tao ang kailangan kong maging upang makamit ang mga hangarin ko?
Ang mga tanong na ito ay walang agarang kasagutan, ngunit binubuksan nila ang mga pintuan. At sa likod ng mga pintuang ito naroroon ang susunod mong antas. Ipinakita sa mga pag-aaral mula sa Universidad ng Stanford na ang mga taong regular na nagsasagawa ng malikhaing pagbibiswalisa ay nakararanas ng makabuluhang pagtaas sa motibasyon, linaw ng layunin, at kahit sa pisikal na kalusugan. Sapagkat hindi kayang ipagkaiba ng utak ang totoo sa masidhing iniimahinasyon. Kapag inilarawan mo sa isipan ang isang bagay na may damdamin, nagtatanim ka ng bagong imahe sa iyong pangunawa. At ang imahin ito ang nagsisimulang hubugin ang iyong realidad. At hindi ito himala. Isa itong proseso ng biyolohiya, ng neuroplastisidad, ng paulit-ulit na pag-ugali. Nagsisimula ito sa pagbabago ng iyong mga kaisipan. Ang mga kaisipang ito ay lumilikha ng mga damdamin. At ang mga damdaming ito ang nagtutulak sa mga bagong pagkilos. Kapag napanatili mo ang siklong ito ng sapat na haba ng panahon, ang iyong pananaw ay nagbabago. At kapag nabago ang pananaw, nababago ang mga resulta. Ganoon lang kasimple. Ang karamihan sa mga tao ay sinusubukang baguhin agad ang resulta. Nais nilang kumita ng mas malaki, halimbawa, sa halip na kumita ng wala pang 20,000 piso bawat buwan, gustong umabot sa mahigit 150,000 piso kada buwan. O kaya ay gustong gumaling mula sa sakit, magkaroon ng mas maayos na relasyon, ngunit hindi nila binabago ang pinagmumulan ng mga resultang ito, ang isipan. Kaya patuloy silang nabibitag sa paulit-ulit na siklo. Medyo umaasenso, tapos babagsak ulit. Abante, tapos atras. Dahil iniisip pa rin nila gaya ng dati. At gaya ng kasabihang madalas na inuulit, ang kabaliwan ay ang paggawa ng parehong bagay ng paulit-ulit at umaasang iba ang kalalabasan. Ako ay may dagdag pa dyan, ang tunay na kabaliwan ay ang pag-isip sa parehong paraan at asahang magbabago ang buong buhay. Kung nais mong tunay na baguhin ang iyong realidad, simulan mo na ngayon sa pagmamasid sa iyong mga kaisipan. At hindi lang kung ano ang iniisip mo, kundi kung paanong ka mag-isip. Ang kalidad ng iyong kaisipan ang nagtatakda ng kalidad ng iyong buhay. At ang magandang balita, ang pag-iisip ay isang kakayahan. Ito ay natututuhan, na ensayo, at napapahusay. Ang kailangan mo lang ay magpasya. Dahil sa sandaling ikaw ay nagsimulang mag-isip ng may kaliwanagan, ikaw ay nagsisimulang mamuhay ng may layunin. At dito nagsisimulang magbago ang lahat. Maari mong malaman ang lahat tungkol sa mga pananaw o paradigma. Maari mong maintindihan kung paanong gumagana ang walang malay na isipan. Maari mong kabisaduhin ang bawat teorya ng malikhaing pag-isip, at gayon paman, manatili sa parehong lugar. Dahil may isang tulay sa pagitan ng natututuhan mo at ng naisakatuparan mo, at ang tulay na iyon ay tinatawag na disiplina. At narito ang isang bagay na kailangang sabihin ng malinaw, kung walang disiplina, walang magbabago. Wala ni isa. Ang disiplina ay ang kakayahang utusan ang sarili at sumunod dito. Ito ang pagsasabi ng gagawin ko ito araw-araw at pagkatapos ay gawin niya. Kahit hindi mo gusto. Kahit tila walang nangyayari. Kahit walang nakakakita. Sapagkat dito talaga nangyayari ang tunay na pagbabago. Ang karamihan sa mga tao ay hindi nabibigo dahil sa kakulangan ng kaalaman. Nabibigo sila dahil sumusuko sila agad. Dahil umaasa silang darating ang motibasyon, samantalang dapat sana ay binubuo nila ang disiplina. At hindi ko tinutukoy ang isang mahigpit at walang pakundangang paraan ng pamumuhay. Ang tinutukoy ko ay isang panloob na desisyong ialay ang sarili sa sariling pag-unlad. Na ikaw ang humawak ng manibela ng iyong buhay. Dahil kung hindi ikaw ang magpapasya kung ano ang mangyayari sa iyo, may ibang gagawa nito para sa iyo. At ang totoo, karamihan sa mga tao ay namumuhay na ayon sa mga pasyang hindi naman talaga kanila. Galing sa magulang, sa lipunan, sa takot. Naalala ko pa na parang kahapon lang ang araw na unang beses kong narinig ang pangungusap na lubusang nagbago ng aking buhay, Bob, ang mga resulta ay hindi nagsisinungaling. Tignan mo ang mga resulta mo. Ipinapakita ng mga yon kung ano talaga ang pinaniniwalaan mo. At sa araw na yon, hinarap ko ang isang masakit na katotohanan. Sinasabi kong gusto kong yumaman, pero palaging kapos ang pera ko. Sinasabi kong gusto kong gumaling, pero madalas akong may sakit. Sinasabi kong gusto ko ng kapayapaan, pero palagi akong irritable noon. At ang totoo, ang mga resulta sa buhay ko noon ay nagsisilbing salamin na nagpapakita ng tunay kong pagkatao sa loob. Sobrang tinamaan ako.
Ilang araw akong hindi mapakali, iniisip ang katotohanan yon. Hanggang sa dumating ang araw na naunawaan ko, may 200 sa harap ko, maaari kong ipagpatuloy ang pagbibigay ng dahilan, sisihin ang aking nakaraan, ang mga nawalang pagkakataon, o ang kapalaran o maaari kong simulang hawakan ang manibela ng sarili kong buhay. Pero ang pagiging responsable ay nangangailangan ng isang bagay na hindi ko pa kailanman na ipapraktis, pagiging palagyan. Kailangan kong gawin ang kailangang gawin, kahit na wala ako sa mood. Kahit na hinahatak ako ng mga lumang gawi pabalik sa dating ako. Doon ako nagsimula sa isang hamon na simple lang. Araw-araw, walang palya, magbabasa ako ng bahagi ng Think and Grow Rich. Kahit kaunti lang, basta't araw-araw. At wala akong nilaktawang araw. Binabasa ko, pinag-iisipan, isinusulat. At may nagsimulang mabago sa loob ko. Hindi ito panlabas na pagbabago sa umpisa. Pero ang kalooban ko ay tila nagsimulang mareprograma. Unti-unti, nakaramdam ako ng katatagan at kalinawan sa sarili. At habang lumilipas ang panahon, nag-iba rin ang mga resulta sa buhay ko. Dahil hindi na ako ang dating ako. Ngayon, nauunawaan ko na ang disiplina ay hindi lamang ugali. Isa itong pagkakakilanlan. Kapag tiningnan mo ang sarili mo bilang isang disiplinadong tao, humihinto ka sa pakikipagtawaran sa sarili mo. Hindi mo na tinatanong kung gagawin mo ba o hindi. Ginagawa mo lang. At bawat maliit na hakbang na inuulit mo araw-araw ay nagpapadala ng bagong mensahe sa iyong isipan, ito na ngayon ang totoo kong pagkatao. At sa paglipas ng panahon, ito ang nagiging bago mong normal. Bago mong pananaw. Bago mong pananabik. Gusto mong malaman kung bakit napakaraming tao ang nabubuhay sa mediocre na resulta. Kasi kumikilos lang sila kapag gusto nila. Kasi sumusuko sila sa unang hadlang. Kasi palagi nilang hinihintay ang perpektong oras, ang tamang palatandaan, ang tamang kondisyon ng panahon, o tamang inspirasyon. Pero ang tamang oras ay ngayon. Ang tamang palatandaan ay ang kasalukuyan mong pagkadismaya. At ang inspirasyon ay dumarating pagkatapos ng pagkilos, hindi bago. At kung iniisip mong ang disiplina ay likas lamang sa ilan, na parang isinilang sila na may lakas ng loob at ikaw ay hindi, alamin mong ito ay isa ring pananaw. Isa ring pananabik. Isa ring kasinungalingan. Ang disiplina ay hinuhubog. At ang unang hakbang para mahubog ito ay ang pagtigil sa pagsasabi sa sarili na wala kang focus, na ikaw ay laging distracted, na tamad ka. Sa tuwing inuulit mo yan, lalo mo lamang pinapalakas ang mismong bagay na gusto mong baguhin. Naalala mo ang paradigm? Ang anumang inuulit mo ng may damdamin ay nalilimbag sa iyong isipan. Kaya kung tinatrato mo ang sarili bilang isang taong walang disiplina, kikilos ka gaya ng isang taong walang disiplina, magsasalita ka gaya ng isang taong walang disiplina, at yan ang magiging totoo mong pagkatao. Pero kung sisimulan mo ngayon, kahit sa isang bagay na simple, ang pagkilos gaya ng isang taong may tunay na pangako, darating ang pagbabago. Palagi kong sinasabi, magsimula sa maliit. Pumili ng isang gawi. Isa lang. At panatilihin ito. Maaaring ito ay ang paggising ng 15 minuto ng mas maaga upang isulat ang mga layunin mo para sa araw. O kaya 5 minutong pagbabasa kada araw. O isang basong tubig agad pagkagising. Kahit ano. Hindi ang laki ng gawain ang mahalaga, kundi ang katotohanang ikaw na mismo ang kumokontrol. Na sinasabi mo sa sarili mo, ako ang may hawak sa direksyon ng buhay ko. At napakalakas ng kapangyarihan nito. Pinatunayan ito ng agham. Sa isang pananaliksik na inilathala sa Journal of Personality and Social Psychology, lumabas na ang mga taong nakabubuo ng sariling disiplina sa pamamagitan ng maliliit na pang-araw-araw na pangako ay nakakapagpataas ng husto ng kakayahan nilang umiwas sa mga tukso, pag-aatubili at pagbabalik sa dating gawi. Sa madaling salita, ang disiplina ay parang kalamnan. Kapag ginagamit mo ng paulit-ulit, lalo itong lumalakas. Hindi mo kailangang maging perpekto. Ang kailangan mo lang ay ang maging palagyan. Ang mga pinakamalalaking pagbabago sa buhay ay hindi nagmumula sa isang napakalaking pangyayari. Nanggagaling ito sa maliliit na desisyong inuulit araw-araw hanggang sa mapagsama-sama ang mga ito at makabuo ng bagong bersyon ng sarili mo. Isang bersyong hindi lang naghahangad ng tagumpay, kundi handang taglayin ito. At heto ang isang bagay na siguro wala pang nagsabi sa iyo, ang disiplina, kapag napalago mo na, ay magpapalaya sa iyo. Parang kabaligtaran pero totoo. Hindi ka nito ikinukulong. Pinalalaya ka nito.
Dahil habang mas natutupad mo ang mga ipinapangako mo sa sarili, mas hindi mo kailangan ang pag-aproba ng iba, mas hindi ka nadadala ng pansamantalang emosyon, at mas hindi mo sinisira ang sarili mong mga plano. Ikaw ay nagiging isang taong mapagkakatiwalaan para sa sarili mo. At walang katumbas na halaga yan. Kaya kung gusto mo ng panimulang hakbang, heto ang imbitasyon ko, pumili ng isang simpleng gawain na tumutugma sa uri ng buhay na gusto mong likhain. At ulitin ito. Araw-araw. 3 araw. Walang palusot. 3 araw lang. At obserbahan kung ano ang mararamdaman mo. Maaaring matuklasan mong, sa kauna-unahang pagkakataon sa matagal na panahon, hawak mo na ang manibela ng sarili mong buhay. At ang bagay na yan binabago ang lahat. Ang pinakapuso ng lahat ng ito ay ang pagkaunawa na hindi ang mga panlabas na kalagayan ang may kontrol sa buhay mo, kundi ang paradigma na gumagana sa loob mo. Ang koleksyon ng paniniwala at mga gawin na humuhubog sa iyong mga iniisip, nararamdaman, at kinikilos. Kapag binago mo yan, binabago mo ang lahat. At ang pagbabagong yan ay hindi nagsisimula bukas. Nagsisimula ito sa sandaling magpasya kang ikaw na ang may hawak ng direksyon ngayon. At kung naramdaman mong may tinamaan sa iyo sa lahat ng ito, huwag mong tapusin dito. Ang susunod na video na nakikita mo sa screen ay magdadala sa iyo ng mas malalim pa sa prosesong ito ng pagbabago. Aakyat ka ng isang baitang pa sa iyong paglalakbay tungo sa karunungan at magiging 1% na mas mabuti kaysa sa kung sino ka ngayon. Salamat sa pagsama mo sa akin. Hinihintay kita sa susunod.